Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito yung ating video for creating new canvas para sa inyong design. Para saan nga ba itong new canvas na to? Of course, kailangan natin ng place or area sa Photoshop para gawin yung mga designs na gagawin natin. Para dyan, kailangan natin buksan si Photoshop and mag-proceed doon sa new file or sa file, new, save ng new file to create new designs. So dito, pwede kang pumili ng ng inyong mga sizes of canvas. Meron tayo dito mga saved na, yung mga ginamit natin before. Mukhang wala pa akong ginagamit before. Meron tayong preset para sa photos. Yung mga sizes ng photos, 6x3, 3R, 4R, 5R. Print sizes like letter, legal, tabloid, and A4. And templates. May templates ka kapag paid yung version mo. Art and illustration, web sizes, mobile sizes, films and videos. So, ang gagamitin natin is yung print. And let's choose initially si letter size. Mapapansin natin sa right side yung preset detail. Ginamit natin yung preset ni letter size. So, ang preset details niya is 8.5 by 11 ng kanyang sukat. Naka-orientation tayo na portrait based dito sa selected icon. Ito naman ang i-click natin para maging landscape siya. Ang unit of measurement is inches. Pwedeng baguhin yan dyan or dun sa loob natin after creating the new canvas. And resolution natin is 300 since ito rin maliliit na print size lang tayo. So, okay lang yung resolution na 300. Take note, paglaki ng inyong mga sizes ng canvas, pagbaba ng resolution and vice versa. RGB color, kasi hindi natin siya intended i-print as for realistic colors, ilalagay set natin siya sa CMYK colors kung intention natin is maging kakulay siya ng or malapit sa reality yung kulay niya kapag pinrint. Kaya kadalasan yung mga printing shops natin or mga tagagawa ng visuals to be printed na malalaki, CMYK yung ginagamit nilang color mode. Sa atin, hindi naman siya importante during our training. Pero it's essential to know kung kailan ginagamit yung CMYK. So, kung nakaset na lahat yung properties na to, satisfied na kayo dyan, just click natin itong create. So, white background yung ginamit natin as default background color. Pwede siyang baguhin kung trip niyo. Ako hindi ko trip. Pwede rin gawin transparent if you like. Then, click create. O, ito na itsura ng canvas natin. Naka-landscape siya, So, ganyan. So, gawin din natin yung portrait. Ano may itsura ng portrait? Ayan, patayo siya. So, dito tayo magbe-base. Pwede natin X tong isa since yung portrait yung gagamitin natin. Na-mention ko kanina na pwede siyang gawing transparent. Let's reset our workspace. Reset essential. So, ito yung essential na itsura niya. Kapag ito yung pinakang beginner na makikita natin. Ito yung background natin. Pag pinapikit natin tong layer ng background, i-unlock natin siya. Anong pikit natin? Pikit. Yan ang itsura ng background natin. Checkerboard. Ang itsura ng ating background kapag walang kulay na naka-apply sa ating canvas. Checkerboard, yung pinakang transparent na itsura niya. So, pag nakita nyo ganyan yan, ibig sabihin walang kulay naka-apply or transparent siya. Show natin. So, yun yung paggagawa ng new canvas using new canvas windows via file or new file. See you on our next video.